hapong ito sa ating lahat at pinupuri ko ang Ama sa kadakilaan niya sapagkat muli niya tayong tinipon sa banal na dambanang ito upang pagsalusaluhan ang napakainam na hain ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. At bago po tayo mag-umpisa, ay ating pong tatawagin ng may kaarawan. Happy birthday, kapatid! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. May babahagi ko lamang po sa inyo na nag-uumapaw po yung kagalakan sa puso ko. Kasi po bali po, ito kasi yung pangalawang beses ko na nag-celebrate ng birthday ko po dito po sa Dambana. Bali, ito din po yung pangalawang buhay po na masasabi ko po na ipinagkaloob po sa akin ng Ama, buhat po nung pinagaling niya po ako sa dakong ito, na kung paano nga po bang ginawa niyang kaparaanan yung karamdaman ko po para po mapunta po ako sa dakong lugar na ito, sa banal na dambana pong ito. Kaya po nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama. Hindi po ako lumuluha dahil po sa lumbay po, kundi po lumuluha po ako dahil po sa lubos na kagalakan po, dahil po kung iisipin ko nga po, kung di nga po ako napunta sa dakong ito, nasaan na nga po ba ako ngayon? Gaya nga po ng tinura ng mahal na Apo, na kung hindi nga po kami nagtibay dito, kasama yung mama at papa ko po na nagbata po na magpunta po dito, hindi ko po makakamtan yung kagalingan ko. Amen po ba? Kaya po papurit pasasalamat po sa Ama, sa panibagong buhay po na ipinagkaloob niya po sa akin ngayong taon po na ito, na punong-puno po ng mga biyaya. Hindi man po biyayang pang-pinansyal, pero yung pong pagising po sa umaga na yung pong patag po yung kalooban mo na kahit may mga pagdalisay ka po sa buhay na kampante ka lang po kasi alam mong meron kang amang matatakbuhan na handang gumabay sa'yo. Kaya nga po nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama na gaya nga po na may babahagi ko lamang po sa inyo na nung naging tema nga po namin sa vigil po na katapatan po. Paano mo nga po ba mapapatunayan sa Diyos na naging matapat ka sa Kanya? Paano po may hahambing ko po yung sakit ko po, kung paano po ako naging matapat po sa Kanya. Kasi po doon ko po pinagnilayan na kung hindi nga po ako naging matapat po sa Kanya, na nagbata po ako, na nanalik at nanampalataya po ako sa Kanya, hindi ko po makakamtan yung kagalingan po na hinahangad po ng katawang lupa ko po. Hindi lamang po yung katawang lupa ko yung pinagaling niya, maging po yung spiritual ko po na kaanyuan. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Ama, lalong higit po sa lahat po mga nandito, yung mga alagad po na nakakasama ko po sa taas, kila Mami Maris po, kila Apo po, na tuwiran na pinapadama po nila sa akin na hindi po ako iba sa kanila, na kahit po hindi po ako taga rito, nandun po yung pinaparamdam po nila sa akin na yung pong hindi po ako iba sa kanila, na parang tinuling na po nila ako na isang kapamilya po nila. Kaya po, nandun po yung kagalakan po sa puso ko na hindi lamang po pala yung mga magulang ko yung pamilya ko, kundi meron din po pala akong masigit na matatagpo ang pamilya po sa dakong lugar po na ito. Kaya po, yung kagalakan po na nakamtan ko dito, lubos-lubos po yung pasasalamat ko po sa Ama na yung nga pong marami pong naging kaparaanan yung karamdaman ko po. Marami pong naging bungang mabuti po na masasabi ko po sa sarili ko na yun nga po yung pag-akay lang po sa amin dito. Yung makarating po ngayong kaarawan ko yung papa ko, lubos pong kagalakan po sa puso ko po yun na bagamat po na busy nga po kasi siya, kaya po hindi po madalas po na nakapunta dito, kaya po yung mama ko lang po. Kaya po pinupuri ko po yung Ama at pinapasalamatan ko po siya na nakarating nga po sila ngayon dito, ngayong umaga pong ito, ngayong kaarawan ko nga po. Kaya po, dahil po dyan, nais ko po sana kayong awitan, pero naiiyak po ako eh. Kaya po pagpasensya nyo na po sana yung boses ko po. Kasi hindi po kagandahan po. Pasensya na po kayo ha. Ito po. May kodi ko po ako eh. Nais ko
sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas, namang kapiling ko ang aking buhay. Ang aking buhay, Ama, ibibigay. Tangi kong panalangin ay pagsamo mo. Kailan may di magmamaliw ang apoy sa puso ko habang may buhay. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa malamang iaalay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo ibibigay. At kung tayo'y mawawalay, ang ama'y mabibigo. Di na nanaisin pang lumayo sa piling mo habang may buhay. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo ibibigay. Ibig kong malaman mo hanggang sa dulo ng mundo. Ang pangarap ko'y sa'yo. Habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo ibibigay. Sa'yo ibibigay. Po, pasensya na po kayo sa boses ko. Medyo hindi po kasi ako marunong kumanta, kaya lakasan lang po ng loob. Yun lang po at maraming salamat po. Salamat kapatid. At nawa po ay matularan natin ang kapatid nating si Sharina na sa kanyang murang gulang natuto siyang tumanggap sa Panginoon at sa kanyang pagbabata na kanyang kagalingan. Binabati kita kapatid at happy birthday. Ngayon naman po, pagka lumapit po ako sa inyo, may tatanong po ako sa inyo. Nawa po ay sagutin ninyo at bawat pong pagsagot ninyo, meron pong ibibigay na regalo sa inyo ang Ama. Okay po ba yon? At hinihiling lang po na no coaching o wag po tayong maingay. Ano po? Sige po, sisimulan ko po sa gawin na ito. Ito po ang nanay ng ating mahal na apo. Inda, bukod po sa kaarawan ng ating kapatid na si Sharina, ano po ba sa palagay ninyo ang isa sa importanteng araw na ito na dapat nating ipagpasalamat sa Diyos at ipagdiwang? Dapat po, hilingin natin sa Panginoon na bigyan pa tayo ng mahabang buhay at mabuksan ng lubusan ang ating kaisipan tungkol sa kabanalan. Dahil po anniversary ng IT team, binabati ko kayo, kapatid. Maraming salamat po at ngayon nga po ay
ipinagdiriwang namin ang aming anibersaryo ng pagsasaere sa apat na sulok ng mundo ng ating gawain. Gayunpaman po, may regalo po ang Panginoon para kay Inda. Ah, ngayon naman po ay dadako po tayo sa bandang ito. Ito po. Nanay, ngayon po ay tayo nagdiriwang ang anibersaryo ng IT team sa pagsasaeri po ng kaganapan dito para merong tayong mga kapatid o kamag-anak na nasa abroad ay mapanood ang gawain ito. Sa palagay niyo po ba, ilang taon na po ang anibersaryo ito ng IT team? Sa palagay ko po, mga 20. Mali po. Ala pa po ako dito noon. Tatawag pa po tayo ng iba rito sa mga kapatid nating laging nandirito. Tatawagin ko yung may kaarawan. Sa palagay mo kapatid, ilang taon na ang IT team na nagdiriwang ng anibersaryo ngayon? Ano po? 4? Ano ba yan? Wala na bang ano yan? Wala nang bawas? Wala nang dagdag? Ano po? 5. Alin ba kapatid ang iyong final answer? 5 po. Hahanap pa po tayo ng ibang sige, ito aking kapatid na ito. Mukhang alam ang istorya ng IT team eh. Kapatid. Apat po. Ito ba ay wala nang dagdag, wala nang bawas? At ano ang iyong final answer? Walang-wala na po. Iyon na ba talaga? Sure na po. Okay po, binabati kita kapatid. Say. Congratulations kapatid. At ngayon naman po ay tutungo naman po tayo sa gawing choir. Ito yung kapatid. Sa inyo pong palagay, di po ba ang lahat naman po ng mga nagsisimula, meron pong mga pinag-ugatan? Sa palagay niyo po ba, sino po ba ang ugat o siyang naging daan upang magkaroon tayo ng tinatawag na IT team? Si kapatid na from Taiwan, Raquel. Pero kayo po yung nagsimula nito. Pero siya po yung ginamit ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po ni anak ni Tita Beth, inugnay po siya kay Raquel. Si Cathy po, dahilan po doon sa pagkakasakit ng kanyang anak na si Sophia, kaya yun po ang pinagmulan ng para po makilala ni kapatid na Raquel, si kapatid na Cathy. Pero siya po yung unang nagano si kapatid na Cathy. Iyong ba kapatid ay iyong final answer? Final answer. Sige po kapatid, congratulations at to be follow po ang inyong regalo mula sa Diyos.
Tatanungin naman po natin, siyempre po sa pinag-ugatang ito, kapatid, sa iyong palagay, ano ang pinakamatinding dahilan upang, siyempre, hindi basta-basta na bigla ka na lang maggagawa ng isang pagpapalaganap o sa Yahoo Group para maipakita sa apat na sulok ang gawain ito. Ano ang naging kanyang dahilan at bakit? Para sa akin po, yan po ay ang ugat po niya ay ang banal na espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching na mininsahe po na balang araw ay magkakaroon na po tayo ng website. Mapapalaganap po ito sa buong mundo. Maganda po ang kanyang naging kasagutan, subalit hindi po iyon ang naging dahilan. Tatawag pa po tayo na isa nating kapatid para makuha po ang eksaktong kasagutan. Nasaan na si kapatid na Gloria? Kapatid, pakisagot nyo nga po yung ano po ang matinding naging dahilan ng kapatid natin na si Cathy para siya ay gumawa ng isang sa Yahoo Group na nagpasimula para malaganap ang gawain ito. Ano ang kanyang naging dahilan? Bakit? Napakahirap ng tanong sa akin. Ang naging dahilan po dahil gusto niyang bilang pagpapasalamat sa ginawang kagalingan ng banal na mahal na Apo Kunching sa kanyang anak. Parang mali eh. Ayaw sumagot eh. Oh. Hindi pa rin. Tama po. Sa katotohanan lang po, ang pinag-ugatan po ng IT team ay ang ating kapatid na si Cathy at ang naging dahilan niya upang maipalaganap ang gawain ito, una sa Yahoo Group, ay nang magkasakit ang kanyang anak. At sa pagkakasakit po ng kanyang anak, bilang pagtanaw niya ng malaking pasasalamat sa Diyos, ay siya po talaga nagpasimula para sa Yahoo. At congratulations sa inyong dalawa.